gabing iyon, nakita ko ang batang naliligo sa sapa. Pero alam ko, wala na siyang pulse mula pa noong nakaraang taon. Amoy ng tubig na may bahid ng putik, malamig ang hangin, at parang may kakaibang lamig na dumadaan sa balat ko. Ang puso ko, parang gusto nang tumalon sa dibdib ko. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa panibagong nakakakilabot na yugto ng Aswang Confessions. Ngayong gabi, makakasaksi tayo ng isang kwento mula sa Leyte kung saan ang tahimik na sapa ay may lihim na hindi mo inaasahan. Ang dilim at malamig na tubig parang may nagmamasid sa bawat galaw mo. Ako si Ramon, isang mangingisda sa maliit na baryo sa Leyte. Ang buhay ko ay simple lamang. Pangingisda tuwing madaling araw, pag-aalaga sa ilang manok sa bakuran, at pagtulong sa pamilya sa bukid kapag may kailangan. Naganap ang kwento nitong nakaraang taon sa dapit hapon habang naglilinis ako ng lambat sa gilid ng sapa. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at dahan-dahang agos ng tubig ang naririnig. Sa simula, pakiramdam ko ay normal lang ang gabi hanggang sa may napansin akong kakaiba. Kasama ko noon ang kaibigan kong si Lito. Pareho naming naramdaman ang kakaibang lamig sa hangin, parang may humihinga sa likod namin. Ang amoy ng lupa at lumot sa sapa ay mas matindi kaysa dati. Parang bago lang nahulog ang ulan. Ramdam ko rin ang bahagyang kilabot sa balat ko. Parang may humahaplos habang umiikot ang malamig na simoy ng hangin. Ang dapit hapon ay unti-unting nagdidilim. At kahit si Lito ay tila hindi makapaniwala sa nararamdaman niya. Habang nililinis namin ang lambat, napansin ko ang tubig sa gilid ng sapa na parang may gumagalaw sa ilalim, hindi tulad ng karaniwang agos. Sa malayong bahagi, may liwanag na parang sumasalamin sa balat ng isang bata na naglalaro sa tubig. Inisip ko, siguro bata lang yan. Pero may kakaiba. Ang galaw ay sobrang mabilis at di inaasahan. Biglang napatingin si Lito sa direksyon ng liwanag at bumulong. Ramon, parang may mali sa batang yun. Nilapitan namin ang gilid at habang tumitingin, napansin ko ang mga mata ng batang nakahilera sa tubig. Walang buhay at parang nakatitig sa amin. Napuno ng takot ang dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag ang kababalaghan sa harap namin. Ang malamig na hangin ay tila humihila sa amin palapit sa sapa. At ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko sa bawat hakbang. Sa dami ng taon ng pamumuhay sa baryo, ito ang unang pagkakataon na ramdam ko ang tunay na takot sa dilim ng dapit hapon. Habang nakatitig kami sa tubig, napansin namin na unti-unting gumagalaw ang sapa sa paraang hindi natural. Ang agos na dati tahimik ay parang may humihila sa ilalim at may kakaibang alon na umaabot sa aming paa. Ramdam ko ang panginginig sa buong katawan at ang pawis sa noo ko ay parang malamig na ulan. Si Lito, na karaniwang matapang, ay tila naging durog ang boses ng bumulong. Ramon, baka ito na ang batang sinasabi ng matatanda. Sa bawat galaw namin palapit, ang amoy ng putik at lumot ay parang lumakas. Parang may humihingal mula sa ilalim ng tubig. Nakaramdam kami ng kakaibang lamig, hindi lang sa balat kundi sa buto mismo. Ang mga tunog sa paligid, kuliglig, agos at maliliit na alon ay biglang tila huminto, naiwan ang katahimikan na nakakakilabot. Ang liwanag ng dapit hapon ay unti-unting nawawala at ang dilim ay parang sumasaklaw sa amin. Biglang may lumitaw na anino sa ibabaw ng tubig. Ang batang naliligo sa sapa ay tumigil. Nakatingin sa amin na parang sumusubok sukatin ang aming takot. Ang mga mata niya, malamig at walang buhay, ay tumitig ng diretso sa akin. Ramdam ko ang puso ko na mabilis na tumitibok.
At ang aking isip ay nagtataka. Paano posible na ang batang ito ay ganoon? Halos marinig namin ang sariling hininga namin. Mabigat at magulo. Si Lito ay hawak ang aking braso. Nanginginig at halos hindi makagalaw. Ramon, lumayo tayo. Bumulong siya. Ngunit parang may puwersa na humahatak sa amin papalapit sa sapa. At bawat hakbang namin ay mabigat. Para bang lumalaban ang lupa sa aming paa. Ang tensyon ay unti-unting tumaas. Hindi lang sa aming paningin, kundi sa pakiramdam namin. Parang may nagmamasid sa bawat kilos namin. Naghihintay sa tamang pagkakataon na kami ay lapitan. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Habang nakatitig kami sa sapa, unti-unti itong gumalaw sa kakaibang paraan. Ang batang naliligo sa tubig ay bumangon. Ngunit ang kilos niya ay hindi natural. Parang lumulutang at humahatak sa ilalim ng tubig. Napansin namin na ang balat niya ay kulay puti at basang-basa. Ngunit may kakaibang kinang sa mata. Walang buhay, malamig, at tila sumusubok sumipsip ng lakas ng aming tapang. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig ng husto. Halos hindi ko na maramdaman ang balat ko. Si Lito ay humawak sa braso ko ng mas mahigpit. At ramdam namin pareho ang panginginig sa bawat galaw namin. Ang tubig ay kumikilos sa paraang hindi maipaliwanag. Mga alon na parang humahatak sa gilid para bang may gustong ibaba sa ilalim. Hindi ito bata. Bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa kakaibang nilalang. Ang mata niya ay tila nagliliyab sa dilim. At bawat paggalaw niya ay parang sinusubukan kaming takutin at palapit sa kanya. Halos hindi na namin mabuo ang boses namin. At ang tibok ng puso ko ay parang sasabog sa dibdib ko. Sa isang iglap, parang sumirit siya sa ibabaw ng tubig. Bigla, mabilis, at di inaasahan. Ang malamig na hangin ay humila sa amin palapit sa sapa. Ngunit sa kabila ng takot, nakaramdam kami ng instinct na tumakbo. Naghilom ang bawat takong namin sa lupa at sabay naming tinakasan ng sapa habang ang anino ng batang iyon ay nanatili sa gilid ng aming paningin. Parang nakatingin, naghihintay ng susunod na biktima. Habang nakatitig kami sa tubig, napansin namin na unti-unting gumagalaw ang sapa sa paraang hindi natural. Ang agos na dati tahimik ay parang may humihila sa ilalim at may kakaibang alon na umaabot sa aming paa. Ramdam ko ang panginginig sa buong katawan at ang pawis sa noo ko ay parang malamig na ulan. Si Lito, nakaraniwang matapang, ay tila naging durog ang boses ng bumulong. Ramon, baka ito na ang batang sinasabi ng matatanda. Sa bawat galaw namin palapit, ang amoy ng putik at lumot ay parang lumakas. Parang may humihingal mula sa ilalim ng tubig. Nakaramdam kami ng kakaibang lamig, hindi lang sa balat kundi sa buto mismo. Ang mga tunog sa paligid, kuliglig, agos, at maliliit na alon, ay biglang tila huminto, naiwan ang katahimikan na nakakakilabot. Ang liwanag ng dapit hapon ay unti-unting nawawala at ang dilim ay parang sumasaklaw sa amin. Biglang may lumitaw na anino sa ibabaw ng tubig. Ang batang naliligo sa sapa ay tumigil. Nakatingin sa amin na parang sumusubok sukatin ang aming takot. Ang mga mata niya, malamig at walang buhay, ay tumitig ng diretso sa akin. Ramdam ko ang puso ko na mabilis na tumitibok at ang aking isip ay nagtataka. Paano posible na ang batang ito ay ganoon? Halos marinig namin ang sariling hininga namin. Mabigat at magulo. Si Lito ay hawak ang aking braso. Nanginginig at halos hindi makagalaw. Ramon, lumayo tayo. Bumulong siya.
Ngunit parang may puwersa na humahatak sa amin papalapit sa sapa. At bawat hakbang namin ay mabigat. Para bang lumalaban ang lupa sa aming paa. Ang tensyon ay unti-unting tumaas. Hindi lang sa aming paningin, kundi sa pakiramdam namin. Parang may nagmamasid sa bawat kilos namin. Naghihintay sa tamang pagkakataon na kami ay lapitan. Mga kababayan, ang bangungot na ito ay nagwakas sa dilim. Ngunit ang kasamaan, laging naghahanap ng sisidlan. Ako po si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka sa channel na ito para sa iba pang mga aswang confessions, mga kwentong hango sa katotohanan at mga karanasang hindi mo gugustuhing maranasan. Ako si Kuya Boy at tandaan, kapag may kumatok sa gabi, siguraduhin mong tao muna bago mo buksan.